pambansa demokratikong programa ng mamamayan sa harap mismo ng Senado ng Pilipinas. Kaya ngayon po, mula mismo sa hanay ng mga makakalikasan kabuhayan, sa hanay ng mga moro o ng pambansang memoria at ng ating mga magigiting na mamamayan mula sa timog ng Tagalugan, tinatawag po si Ray Jinsay mula sa Youth Advocates for Economic Action Philippines, si Amira Lidasa mula sa Moro Christian People's Alliance at Santo Movement of Moro and Indigenous Peoples for Self-Determination at si Lucky Orianer mula sa Bagong Alyansang Makabayan o Bayan Timog Katagalugan. Isang maulan na hapon po sa ating lahat. Ako po si Ray mula sa Youth Advocates for Climate Action Philippines at nakikiisa po ang mga hanay ng kabataang makakalikasan ang kabataang siyentista para sa pananagutan at pagpapatawag ng tuluyang pag-impeach kay Sara Duterte. Dito po sa labas, nakikita natin yung panahon mo, umiinit, umuulan. Pero sa loob po ng Senado, bumabagyo na po, bumabagyo ng mga senador na bayaran, na korap, at senador na walang kapanagutan. Ganun na po kalala ang bagyo sa loob. Ang tanong lamang po ng mga kabataang siyentista at kabataang mga kalikasan, what happened, Senate? Why are you playing with us? Noong February 5, napagtagumpayan ng House of Congress ang pag-impeach kay Sara Duterte. Sa 4 na buwan, pinaglaruan tayo, pinag-tribal itong bayan na ito. Pero ngayon, ay pinaliklaran din nila sa Kongreso yung hinahin natin impeachment trial. Kung babalikan po, simula pa lang sa pagbubuo ni Sara Duterte noong 2022, ay hayag na ang korupsyon. Noong 2022, sa 11 pinasok na yung 125 million. Noong 2023 naman, yung office niya, yung Office of the Vice President, ang Fourth Science Center sa office. At ngayon naman 2024, ay may pagkain at may wala ka ang ebidensya sa 612.5 million na paggastos para sa korupsyon. Mga mamamayan, hayag na po tayong niloloko ng Senado at ng gobyernong ito. Kung titignan po natin itong sandalakdak na milyong-milyong piso ay nagagamit po sana para sa mga batayang serbisyo, para sa climate adaptation plan at lalong-lalo para sa mga pagprotekta ng karapatan ng mamamayang Pilipino. Kung matatandaan po natin last year, no? Nung dumating ang bagyong Karina, nasaan si Sara Duterte? Nasa Germany. Nung namaan yung 6 na bagyo last year, nasaan ang pagtugon ng opisina ni Sara Duterte at maging ng opisina ng buong gobyerno natin? Wala, kulang. Dahil yung mga pondo na sana ginagamit para sa pagtulong sa mga biktima ng sakuna, sa mga magsasakang nawalan ng lupa, sa mga kababayan nating nawalan ng kabuhayan, ay binubulsa. Ganun na po, kalala ang eksena dito sa gobyerno natin. Patuloy lang po na lumalaganap ang mga peste at mga burokrata kapitalismo dito sa ating lipunan. Bilang mga kabataang makalikasan at makasiyentista, naniniwala po kami sa kapangyarihan ng mamamayan na pagtagumpayan natin noong February 5, kaya natin siyang pagtagumpayan ngayon at sa mga susunod na araw. Ito ang darating na bagyo season. Sa darating po ng mga buwan ay sunod-sunod na yung ulan na mararanasan natin. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayong nakikitang tamang paghahanda, wala pa rin tayong nakikitang tamang budget para matulungan ng mamamayang Pilipino. Ang Pilipinas po, ang isa sa mga pinakamataas or top climate vulnerable countries. Alam na alam ng gobyerno natin yun. Pero sila din mismo ang nagnanakaw ng kaban ng bayan para sa pansarili nilang interes. Kaya naman po, ang hamon sa mga kabataan, hamon sa mga kalikasan,
Marcos Jr. sa lahat ng mga duda na burokratiko kapitalismo na lipunan na ito. Kaya muli, ipanawagan natin mga kasama, Pagdig! 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 Sara now! Pagdig! 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 Sara now! Assalamualaikum po sa inyong lahat. Isa po ako sa mga complainant, petitioner po ng impeachment. Kaya po nakakadismayang makita na kanya na lamang pinastos ng Senado na ito ang ating mga ipinaglaban, ang katotohanan na ating isiniwalat, ang ating paninindigan. Pangalawa po, isa rin po ako sa maraming bilang ng mga senatoriables na tumakbo under Makabayan dahil gusto namin palitan ang mga bulok ng senador na nakaupo ngayon dyan sa Senate. Tamang-tama, di ba? Talagang sila rin ang nag-betray ng public trust sa ginawa nilang pagbabasura. Wala nang patumpik-tumpik pagbabasura ng impeachment. Sa kanilang ginawang pagbabalik sa Kongreso at pagpwesto doon